Going live. Okay, we're live now and we're welcoming each and everyone for being here. Okay, so we're still waiting for the others to come in. Okay, so hintayin muna natin yung iba na makapasok, no? Habang iba nagsiset up pa ng ano nila. Okay, so yung link, habang hinintay natin yung iba, i-post ko lang sa Facebook yung link natin na invite natin. So, suggestion ko lahat mag-open Facebook, no? Para tayo mag-Q&A. So, habang hinintay natin yung iba, no? Post muna ako sa Facebook ng link dun sa group page. May isang viewer na. Welcome, si Sir Lucas. Pasok na. Pasok? Pasok lang ng pasok. Ay na ba? Enough na siguro yung oras ng paghihintay, no? Doon na lang tayo. Dun sa mga hindi makakahabol, manonood na lang sila sa Okay, so ready na ba lahat? Ready na. Yes. So, welcome sa first webinar ng Action 777, no? And una sa lahat, gusto natin magpasalamat dun sa mga tao na umabang sa atin, no? Sa yet nakailang move tayo, but we believe that it's a sign, no, na talagang kailangan pang habaan yung time para medyo yung ibang hindi nakahabol dun sa registration ay makapasok sila. So, hindi naman tayo nagkulang sa paalala. So, we already sent an email dun sa email address na pre-provide nila dun sa sa link na binigay natin kung saan sila nag-sign up ng mga details nila, and binigyan din natin sila ng reminder sa mobile phones. So, sa mga hindi man makahabol, so siguro hindi na nila tayo masisisi. Anyway, they could still see us or watch the video, no, ng replay dun sa link, and we're gonna be sending them then dun sa email at saka sa mobile phones nila, no, sa through text messages yung link ng replay. Nga lang, siguro baka we're gonna do some editing dun sa video, no? Kasi parang haba ng waiting time natin. So, baka i-edit na lang natin yung simula. Okay, so again, welcome sa first Action 777 webinar. And ginagawa natin yung webinar kasi since we have members all over the Philippines, no? And actually, meron din tayong member na nasa ibang bansa. No? They're constantly communicating with us through the group page natin. So, ito yung only way na para ma-serve natin yung trainings, no, sa mga members natin online. So, ito lang yung actually yung i-discuss natin ngayon. Hindi siya yung full talaga, no? Parang titik lang, patikim lang since this is the first webinar. So, hindi muna natin ipapagsak yung kabuuan. Okay? So, grade slide lang kung bakit natin nabuo yung Action 77. And at the same time, i-discuss natin kung bakit ba gagamitin natin ang Facebook as medium or tool para i-promote yung negosyo natin. Kahit anong negosyo, kahit anong produkto na lang na ngayon, pwede mo siyang i-promote sa Facebook. Pero yun nga lang, kailangan i-promote ito ng tama. So, ang dami nating mga pag-aaralan, sobrang dami. So, every webinar, iba-ibang topic. So, kaya suggestion namin sa mga viewers na is to keep in touch, no? Abangan niyo yung mga reminders natin or yung mga updates kung kailan ulit yung mga next schedule ng webinar. So, sa next natin mga reminders, i-post na natin yung mga topics ng mga next na webinar na gagawin natin online. Okay? So, before natin simulan, yung bird's eye view kung ano talaga yung Action 777 at paano natin ito na po, gusto ko i-welcome at i-acknowledge yung may-ari ng company, ng sponsoring company ng Action 777. Kasi nga, hindi mabubuhay o
yung Action 777 kung wala tayong sponsoring company. So please help me welcome everyone, the CEO of Green Masters Corporation, si Mr. Reynaldo Paraguay. Okay? So, clap. Sir, baka pwede po kami bigyan, sir, na konting inspiring words, sir, ano muna about yung kalagayan ngayon. So, bago po ilang ibigay yung floor kay Sir Ray, gusto kong malaman niyo kung ano yung background niya, kung sino ba siya. Okay? So, I'm doing this way, nakapapakilala sa mga coaches natin sa Action 777 kung sino ba sila. So, si Sir Ray Paraguay, he is actually a graduate of Bachelor in Science and Development Communication, major in journalism sa Ateneo de Cagayan or Xavier University. So, meron din siyang diploma in pastoral leadership studies sa Mount Moriah Bible School. So, scholar din siya na in manufacturing training course in Kuala Lumpur, Malaysia. So, ito yung manufacturing training course as one of the manufacturing companies dito sa Pilipinas. Isa po siya sa isang representative sa buong Pilipinas. Out of so many manufacturing companies from Luzon, Visayas, Mindanao, ang DTI po ang pumili sa kanya. But we believe na it's God's grace, no? Kaya po siya yung napili. So, pwede po natin i-welcome ulit si Mr. Reynaldo Paraguay. Mayong gabi sa tanan. Salamat po. Magandang po sa inyo lahat. Good evening to everyone. I would like to speak in Tagalog and maybe in English. Halo-halo siya po kasi siguro may mga Tagalog viewers dito ngayon. So I'm so excited. Bakit? Because this is a dream. So ako lang po ay naniniwala po sa vision po yung 77 online, yung idea ko galing po kay Mr. Rodel. So kami po sa Green Masters Corporation, yung decided Action 777 online. And ang wala ko sa hindi lang po ako yung nag-iisang may-ari po ng Green Masters Corporation. Marami po kami po sa family corporation, tatong apelyido meron po. Marapila po at ang Balios at ang Patillo family. So, tatong pamilya po, ang grupo po ang Green Masters Corporation. So, about Green Masters Corporation, we will be talking about Action 777 online. So, sa mga viewers natin ngayon, thank you so much na nanood po kayo. Maybe sa atin po na manonood on YouTube na lang, after this live webinar. Ito na po mga sa inyo. Ngayon po ay sa PRS stage. Kayo po ay naniniwala po sa amin. Maraming salamat po sa YouTube. Kasi po, I believe that it takes one man na pwedeng baguhin. One man lang kailangan baguhin ang mga sitwasyon sa ating buhay. So, kahit po hindi lang po tayo na ito, mag-umpisa ngayon, I believe na we will soar. Lilipat tayo, sabay-sabay po nating abutin na natin makapagin. So, yan po, ibalik po kay Mr. Rodel. Okay, so sir, maraming salamat sa inspiring words and po. So, next naman, makilala ko na yung iba pa nating mga coaches sa Action 777. So, yung iba, kung hindi man sila makahabol or maybe nagka-problema sa connections sa internet, kasi kailangan ng magandang connection ng internet para makapasok sa webinar natin, no? So, next week, yung ipapakilala, no? Actually, isa sa mga coaches natin, si
Mr. Jose Paternas Jr. Taga Cebu City siya. Actually, he is a graduate of Bachelor of Science in Business Administration. Okay? So, sino yung magsasabi? Pwede ka magbigay ng inspirational words din, no? Para ma-convince natin sila i-wait sa Action 777 na program natin. Sige bro, you take the floor. So thank you, Rod. So it is my pleasure also. This is my first time, honestly, doing this webinar, no? So sa ano nga, sa mga nanonood, sa gusto pang sumasali sa Action 777, ito lang ang masasabi ko. Kapag magtulungan po tayo, maabot natin ang ating mga pangarap sa buhay. Yan lang po, bro. Okay, so yun lang. Mabitin na. Hindi na mabitin, no? Marami ka pa gusto sabihin na bro, no? So, next time na lang. So, we're gonna have training siguro na yung iba-ibang coaches na discuss. Para naman makita yung pagkukuhan ng mga coaches natin, no? Pero, itong mga coaches natin, hindi na kasi available eh. Hindi na available na. Anyway, so, may iba pa ng habol, no? So, may sa audio yung isa sa mga ano natin, si Mr. Luke Tagaraga. So, background naman ni Mr. Luke Tagaraga is Xavier Granada, of Sociology and Anthropology. So, isa din siya sa tumutulong sa grupo, no, regarding with computer matters kasi medyo marunong din siya sa computer. So, ito na yung audio niya ngayon. Sir Luke, okay lang ba okay lang audio mo? Mukhang hindi makapag-audio si Sir Lucas. Okay, so we're welcoming din. Nakapasok na si Ma'am Christy Tagaraga, isa sa mga coaches natin. So si Ma'am Christy, she's a retired PCR officer, no? Early retirement to. Senior officer sa Commission on Population. Okay? So yun, hello Ma'am Christy. Welcome po. Hello, Ma'am Christina. Narinig po kami, ma'am. Hello, Ma'am Christina. Just para tayo. Hi. Hindi po, ma'am. Oo, nakalive na po tayo, Ma'am Christina. So, we are giving over the floor to you. Maybe you can give us some inspirational words no, para sa mga viewers natin na nakikinig kayo at nanonood. Para ma-ingani naman sila na sumali to be one of us sa Action 777. Ma'am Christy? Yes, ma'am. Singing din. Yes, ma'am. Okay. So, amazing evening sa lahat ng nakikinig. Yes, evening po. Sige ma'am, you take the floor ma'am, you give inspirational words para sa ano. Sige po. Hello ma'am. Wala naman, baka yung signal lima may problema. So Sir Luke, okay may audio dyan, baka gusto mo magsalita? Kahit konti lang. Gwapo na Sir Luke. May problema din sa audio, no? Okay, so tuloy na lang natin, no? Actually, may ibang mga coaches na gusto natin ipakilala, no? Like si Ma'am Ling Lucenio. Si Ma'am Ling Lucenio naman, she is entrepreneur na, no? Mula pa noon. And yung isa pa natin coach, no? Si Mr. Christian Padillo, uulit ko mga hapon. Si Mr. Christian Padillo naman is a former OFW, and ang kurso niya nung nag-graduate siya is Electronics Communication Engineer, no? So ito yung mga coaches natin sa Action 777 at may isa pa tayo last but not the least na sana makahabol din pero sobrang busy, no? Kasi may ginagawa si Mr. Bill Kevin Gabukayan. He is right now in Tarlac, no? So sobrang busy kasi merong mga upcoming events, no? Succeeding events yung pinag-aandaan niya doon.
So, yung background niya naman is a former PMA, no? PMA grad siya. And former Philippine Navy Marine siya. 6 years din siya sa service. And now, he is into business din. So, isa na siya negosyante or entrepreneur. Okay? So, with the advocacy na matulungan mga kababayan natin Pilipino in terms of financial na problema at saka sa health-wise. Okay? So, now, since na-mention na natin at napakilala na natin yung mga coaches ng Ocean 777, so we can give you a brief idea kung bakit pa namin ako yung Ocean 777. Kailangan, binubuksan na natin yung file. Okay, ito na po. So, nakikita nyo sa screen ngayon, nakasulat, why should you try Facebook for your business? Okay, bakit natin kailangan subukan yung Facebook para sa business natin, either product-based ba yan o service man. Pero bago natin isa-isahin yung rason, bigyan lang natin ng konting background, no, yung mga nanonood ngayon, mga nakikinig, kung paano ba nabuhay si Facebook at sino ba yung may-ari ng Facebook. So, ang nag-conceptualize ng Facebook is si Mark Zuckerberg. So, nabuo niya to noong 2004, nung nasa university pa lang siya. So, isa siyang college student pa that time, together with his roommates, no, si Dustin Moskovitz at saka si Chris Hughes. So, bakit natin kailangan gamitin ng Facebook as our medium or tool para sa online business natin? Unang-una, dahil merong 1.19 billion Facebook users sa buong mundo, no? Actually, medyo yung details natin hindi pa to updated, no? Okay? And kung titingnan natin, kung bubuo ka ng isang bansa dun sa 1.19 billion na yon, that would be the third largest country in the world. And kahit nasa bansang China, no, na kung saan pinagbabawal ito, no, forbidden, okay, there are over 87 million Facebook users. Mantakin mo, bawal na dun sa bansa nila, pero meron pang 87 million users ang Facebook. At maliban pa doon, merong 874 million na katao ang nag-login ng Facebook gamit ang mobile gadgets nila, no, either cellphone or tablets, iPad. Okay, so that's increasing every year for over 45%, taon-taon, ganun karami. Okay, at ang malupit pa nun, merong 728 million katao ang naglalagin sa Facebook araw-araw. So every year nadadagdagan ito ng 25%. At merong 300 million katao ang actually photo ang naa-upload everyday. Hindi katao, kundi 300 million na photos ang naa-upload sa Facebook everyday. At every second, merong 5 katao na or bagong profile na ginagawa. O sabihin natin nagre-register sa Facebook. According pa sa research na nakalap natin, no, every 60 seconds sa Facebook, merong 510 katao na ang nagko-comment, no, or nagko-comment dun sa mga post na nababasa nila. Again, that's every 60 seconds. At merong 293,000 ang nag-a-update ng mga statuses nila. Pag sinabi mong update ng statuses, yung from single to being married or being into a relationship with sa ganito, okay? At merong 136,000 na photos ang ina-upload every 60 seconds. At napag-alaman din natin na ang average time spent ng isang tao pag naglogin sa Facebook is 20 minutes. Now, ano nga bang rason bakit kailangan nating gamitin ang Facebook as one of our tools or medium in using sa ating online business? Okay? Dahil po sa nakalap nating impormasyon, no, as of mid-2014, no, meron ng 38 million na Pilipino out of 100 million ang gumagamit ng internet. Okay? Kumbaga marunong mga Pilipino na marunong gumamit na ng internet, and that is according to the IMAP or Internet and Mobile Marketing Association of the Philippines. Again, 38 million is 1/3, no, of our total population. And according sa nilabas na data, no, ng Google, is sa top 10 smartphone apps in Southeast Asia noong July 2013, Facebook po ang nangunguna, no? Makikita niyo naman dyan sa Philippines, sa Indonesia, and sa Malaysia. Okay, so bakit Facebook? Dahil yung talamak na po ang paggamit ng social media or the mobile web or the internet niya po
sa kahit saang bansa. And sa Pilipinas, meron ng 22 million Pinoy ang gumagamit ng smartphone, okay, or ina-access yung Facebook account nila gamit ang mga gadgets nila. This is as of September 2014. Ito according sa IMA President na si Michael Palacios. So, bakit Facebook and bakit internet ang gagamitin natin? Bakit? Kasi right timing daw ito, no? This is the right timing for the Southeast Asian or e-commerce boom. Okay? Ito yung sabi ni Paul Srevoracol. Hindi si Paul Walker, kundi Paul Srevoracol. Siya yung CEO of e-commerce and co-founder and executive chairman of Ardent Capital. Ito pa sabi niya, there's a lot of demand but not enough entrepreneurs. So ito yung sabi niya, no, na grabe yung demand ng opportunity na pwede mag-boom yung business mo using online, using Facebook, but not enough entrepreneurs or hindi sapat yung bilang ng mga Pilipino na gumagamit ng Facebook or nagpo-promote ng products nila online. Might be dahil hindi nila alam. Okay? Hindi nila alam kung paano yung tamang paraan. Yung iba post lang ng post, tag lang ng tag. Hindi nila sinusunod yung tamang etiketa, no, or etiquettes, no, sa online marketing or sa Facebook marketing. So yun yung i-discuss natin sa mga susunod natin ng mga webinar. Okay? Kung paano properly na ginagawa yung online marketing na yan. And sabi pa ni Paul Srevoracol, no, sa paggamit mo ng Facebook, no, this is one way of smarter marketing, no, through actionable data. Okay, so explain natin maya-maya ano ibig sabihin ng actionable data. So sabi niya, e-commerce creates smarter marketing. So, yung effect ng mga ads na nasisin or nakikita ng mga tao real time, no, via statistics for views and clicks, no, yung product promotion sa mga websites, madaling na-actionan ng mga may-ari ng websites or ng negosyo dahil nakikita nila yung statistics, okay? And ang kagandahan pa doon, pwede nilang baguhin according doon sa mga pangangailangan ng tao na nagse-search online. Pwede nilang baguhin kung ano yung gusto nilang baguhin dun sa website or dun sa advertisement in less than a day. Okay? So, sabi niya, it's not just about big data, it's not just about smart data, it's actionable data. So, explain natin ulit mamaya ang actionable data. Ano ibig sabihin nun? So, bakit Facebook? Kasi, unang-una maraming Pilipino, no, they're constantly connected sa mga kakilala nila or kaibigan nila online, no, lalo na yung mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Tanggapin natin katotohanan na napakarami natin mga OFWs in which we are using Facebook to communicate with them. Tama? So sabi dito sa research, 7 in 10 Filipino are smartphone users na hindi umaalis ng bahay kung hindi nila bitbit yung gadget nila, yung device nila. Okay? And that is 33% of increase sa exposure online for the past 6 months. So, this is according to Google Philippines Country Manager na si Narciso Reyes. So, isa pa dito sa research na ginawa nila, no, na according sa survey, no, na 87% ng mga Pilipino, they're watching videos sa mobile nila. Okay? So, yung iba, habang nanonood ng TV, nagbabasa ng magazine, naka-on din yung gadget nila, no, nagsusurf. Okay? Iba habang nakikinig ng music. So, sabi dito, no, there are, kumbaga, 88%, no, ng mga Filipino is doing research for product or service on their phones. Okay? 88%. Tingnan mo yung market mo, sobrang laki, no, sobrang lawak pa. So, 63% search on topics such as product information. Okay, pag may nakita silang mga produkto na siguro pinopromote or sinare sa wall ng mga friends nila, then they research on it as well. And 53% is researching on travel, like sa mga biyahero dyan, no? Sa mga hilig mag-out of town, magbakasyon, no? Magliwaliw, kumbaga. Okay, like sa akin na Panayan Travel, Luzon, Visayas, and Mindanao, if I'm new to the place, or kahit na paulit-ulit na ako sa place, ayokong magstay ng paulit-ulit din sa isang hotel. I'm always researching on the name of the hotel sa specific area. And syempre, hindi naman nandun ka lang magmumukmuk sa loob ng hotel, lalabas ka at magugutom ka. So, you need to search also sa mga restaurants and bars around the area. So, sabi dito sa research natin, it's 49% ng mga tao is researching on the restaurants. Imaginein mo kung ikaw yung may-ari ng hotel o ng restaurant, you without even
advertising your business or service, pero those peoples were the ones who's looking for your business or your, sabihin na natin, yung linya ng negosyo mo. Sila yung mismong naghahanap online. Okay? And 38% sabi dito is even search for apartment or housing information. So yung iba baka gusto yung magnegosyo ng apartment or ng pabahay program kung ano man dyan, kasi marami rin palang nagsisearch online tungkol dito. And again, isa sa mga rason is napakalawak ng opportunity for your business if you use Facebook marketing or online marketing. So, bakit? Dahil nga, out of 93%, napag-alaman sa research on, out of 93% na naghahanap ng local information, 88% sa kanila is taking action. So, either connecting with the business, okay, visiting the business, or telling others or telling their friends about the service or the product that they have purchased after searching it. Okay, so ang laki nun, 88% is taking action. Okay? So, ang kagandahan nito, dahil nga bit-bit na palagi yung mobile phone, no? So, 44% is doing the search daily and 72% is doing their search weekly, on a weekly basis. Okay? So, that's it for now. Okay, so yung ibang mga i-discuss natin na topics and trainings sa susunod ng mga webinar, and we'll be discussing it. Or we'll be sending on your emails dun sa mga nag-sign up dun sa link natin, okay, dun sa nagbigay ng details nila. Sila lang po yung makakatanggap ng mga updates ng webinars natin. But we're gonna be posting it also sa fan page natin at sa group page. So, bago tayo magtapos, alam kong bitin kayo, no? Pero, bago tayo magtapos, baka may tanong pa yung ating sponsoring company, no? Yung CEO ng Green Pastures Corporation. Okay, sir? Hello, sir. Hello, sir. Sige po, sir. Yes, po, sir. Susunod na po natin. Para po makapag-review sila at makapag-invite po naman. Okay. So, ang gagawin natin ngayon, dahil may mga members din tayo, so, pwede ko mag-send na survey sa kanila. Pwede naman itanong yung class at yung araw na gusto nila. Pwede naman kasi natin gawin yung webinar ng once a week. Okay? Or pwede once a 2 weeks, depende kung lalabas dun sa survey. So, mag-survey muna tayo kung siya na gusto nila. So, syempre, hindi na ipapakot sa laban ng Pacquiao. Kasi wala sa webinar. Okay, so, sir, kakawala sa natin kung ano sa pag-click natin dun sa page at sisend natin sa link at saka makakatanggap ng text messages yung mga nag-sign up dun sa link. Okay? So, sige po yan, kapag mga topics i-discuss natin. Right? So, for now, maraming salamat sa CEO ng Pastures for taking it up here. Salamat na pinagawa kami ng time. Kay Sir Matitas, salamat sir. And salamat din sa mga coaches kanina na nakasabay nung nagsimula. At sana kayo ba na para dito sila matapos. And yung iba na hindi nakakapos ng mga coaches na next time nandito kayo para mapakilala ito, hindi tayo makuha ninyo. Okay? And again, sa mga sa viewers, maraming sa mga attention, and bumayo po kayo at mag-bless po sila. Thank you so much. Thank you so much.